Good morning mga kabayan. So kagigising na namin dito mga kabayan, no? So ngayon hindi kami makalabas dahil snowstorm sa labas at napakalamig. Ipapakita ko sa inyo yung labas mga kabayan. So ito po mga kabayan, yan, kagigising lang din ng anak ko na bunso. Ito lang po talaga yung namin bahay. Yung po doon kami natutulog ni Mrs. Tapos dito yung dalawang anak ko. Tapos ito lang yung space namin dito. Pakita ko sa inyo dito yung labas. Yan, si Axel, meron pa itong lagnat. Asawa ko, nagluto siya ng, ito yung ulam namin. May Christmas pa, hubog pa na. Malunggay ito na may isda. Yan ang ulam namin. Yung nakaraan ito din, okra na may isda. So palagi kami sabaw dito kasi malamig na dito. Si Mrs. nagluto niyan. Kasi yung anak ko may lagnat siya. Tingnan nyo dito mga kabayan sa labas. Ayan o. Ang lakas ng hangin. Ayan o, snowstorm yan o. Pinapadpad siya. Tapos, tingnan nyo sa baba o. Yung mga sasakyan yan. Tambak na siya. Tambak ka na ng mga snow. Ayan, ganyan nakakapal. So mamaya mga kabayan, labas tayo. Pag hindi naman lakas yung hangin. Papakita ko sa inyo kung ano na yung sitwasyon. So ganito. Alas 9 na po. Alas 9 ng umaga. Ayan, napakadilim. So hindi tayo makalabas. Ayan. So ito yung itsura o. Napakatahimik no. Paano ka lalabas niyan ha? Sobrang dilim at napakalamig. Gising na din yung bunso ko mga kabayan dito na pakakainin na din namin. Kausap namin yung mama namin. So ganito lang kapag winter dito sa Greenland. Kahit naman wala snowstorm mga kabayan, nakakatamad lumabas. Pagka walang pasok, minsan dito lang ako sa loob. Kung gusto kong gumawa ng mga video, mag-vlog ako, yun, lalabas talaga ako kahit napapagod ako at nakakatamad. Pero gusto kong gumawa dahil nga, yun nga yung trabaho natin. Bilang isang extra income na din. At mamaya mga kabayan, titingnan natin kung hindi sana malakas yung hangin mamaya. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon dito sa labas. Kung gaano na ba kakapal yung snow. Ayan po yung anak ko. Ayan. Ito lang talaga yung gagawin namin dito sa labas. Hindi kami pwedeng lumabas kasi napakalamig. Kung lalabas man kami, dapat hindi malakas yung hangin at walang snowstorm. Siyempre, balot na balot. So yun, kakain tayo mga kabayan. Ito pa yung almusal namin, as no beef. Hello po mga kabayan. So grabe, sobrang lakas ng hangin sa labas. Tapos may snow pa at umuulan. Medyo nagutom kami dito at saka kailangan namin mag-grocery. Pero ako lang yung lalabas kasi malakas nga yung hangin. Hindi ko pwedeng palabasin yung anak ko dahil nga napakalakas ng hangin at madulas yung kalsada. Pero dahil mayroon tayong bibilin kasi magluluto si Mrs. ng tinapay, naubusan na kami ng harina at saka yung yung gamit sa pagluluto. Ayan, dito lang yung anak ko, lalaro sila. Ito lang yung anak ko, si Axel saka si Amaya. Dito lang sila sa kwarto naglalaro kasi hindi naman pwede lumabas. Napakasarap matulog mga kabayan. Grabe, nakailang tulog kami dito. Ito po yung oras natin ay alas 2 po ng hapon. So medyo, ayan lang oh, ganyan lang po yung araw. Hindi siya lumalabas pero may kunting sinag lang. Ngayon may naglalakad pa dun sa unahan oh. Grabe, normal lang sa mga tao dito na maglakad kahit ganito yung panahon masama. At yung sasakyan natin dyan sa baba oh. Hindi ko na alam kung saan yung sa atin dyan kasi natakpan na lahat mga kabayan no. Yung kung ano, tingnan nyo, yung mayanig siya oh. Dahil sa lakas ng hangin oh, naririnig nyo, napakalakas. Pero mayroon pa rin tao na naglalakad doon. Ngayon pupunta tayo ng grocery. Ipakita ko sa inyo yung grocery store dito at iikot ko din kayo dito sa lugar ng Greenland kung ano na mga sitwasyon dito. Yung dalawang matanda oh, hawak kamay sila oh. Ayan. May naglalakad pa rin mga kabayan kahit ganito kasama yung panahon. Ayan. So tambak na dito yung snow sa baba oh, sakyan. Ayan. So ganito ngayon yung itsura ng Nook City, Greenland. Oh, may naglalakad din oh, parang wala lang oh. Parang wala nga siyang suot na mga ano. Walang bonnet. Grabe, walang bonnet mga kabayan oh. Walang bonnet. Ayan. Yun siya oh. Wala siyang bonnet oh. Yun. Ano, wala siyang bonnet. Grabe. Kuwan lang, tinatagilid niya lang yung mukha niya. Grabe. Ang sakit yan. So ngayon, ito yung suot natin ngayon mga kabayan. Naka full gear tayo. Kailangan maging safe tayo bago lumabas. Ayan. So yan si Mrs. sa likod naghugas ng plato. Magluto siya ng pagkain namin. Tapos bibili ako dun sa labas ng mga grocery. At ayun, ito po yung suot ko. Ipakita ko sa inyo ha. Dapat ganito balot na balot. Hindi talaga makapasok pati hangin mga kabayan. So yan po. Pakita ko kung magkano ilan yung patong. Isa,
Dalawa. Tatlo. Tapos meron pa isa. Apat. So, 4 na patong. Pwede na ito. Sobrang lamig na talaga. Yan, 5 patong. So, ganito sa Greenland, no? Doble-doble yung suot natin. Sa baba ko, 3 patong sa baba. Tapos mag-gloves tayo. Tapos ito, pang takip natin sa mukha mamaya kasi malakas yung hangin. Tara, samahan niyo ako. Ngayon, subukan natin bumabas dito, makabayan kung gaano ba kalakas yung hangin dito. Kung ano ba yung itsura. Ayan. So, napakalakas ng hangin, oh. Naririnig nyo. Yan. Hindi ko alam kung safe ba dito lumabas ngayon. Medyo nagtunawan yung mga snow. Ganito kasi dito pag nag-warm siya. Tapos mayroon tayong mga bote dito. Ito po. Bote ito empty ng mga can. Yung soft drinks, tubig, at saka yung mga energy drink. Ito po ay mga napupulot kumakabayan sa construction. At yung anak ko din si Axel, nag-iipon din siya ng ganito. Lalo na pag may nakita sa sadaan kasi yung isang piraso nito ay nasa 18 pesos sa atin. Yung isang piraso or 2 Danish kroner. So ngayon, ipapalitan ko ito ng grocery kasi mayroong mga machine dito sa mga grocery store na kapag na ipasok mo ito sa machine, may lalabas na resibo. At yung resibo na yun, pwede mo palitan ng grocery o makakain. So tara, samahan niyo ako. Lalabas tayo. Sana safe mga kabayan. Ayan. Medyo tago pa dito banda sa dinadaanan natin. Pero sa mga open area, napakalakas ng hangin dito. Dahil wala nga dito umaharang na mga puno. Ito yung dahilan dito bakit malakas yung hangin. Dahil walang nakaharang na mga puno. Open space lang siya mga kapan, yung Greenland. Yung nakatago dito, yung mga bundok lang na mga matataas. Pero pag nasa open ka tapos malakas yung hangin, talagang salo mo lahat. Kung napapansin nyo, yung mga snow nagtubig na siya, natunaw mga kabayan. Dahil pag warm dito, maaari siyang matunaw. Ang pangit naman ito pagka tapos na naman ng tunaw nito mga kabayan, kinabukasan titigas to siya, magbibilog-bilog to siya mga kabayan, no? Parang mga bato. At yun ang mahirap kasi magiging maingay yung sasakyan, tatalon-talon at madulas. Kaya nito mga kabayan, ito po yan. So kapag mag minus degrees na naman kasi ngayon yung temperature natin ay nasa 0 degrees. So pagka 0 degrees medyo magtunawan siya. Pag mag minus degrees na naman, itong natunaw niya mga kabayan ay maaring bibilog ito, bubukol, para siyang bato na titigas. So hanapin ko, ito yung sasakyan ko. Matandaan ko basta mayroon pa siyang nakitang plate number. So ito po, medyo malambot yung snow ngayon kasi nga umulan at saka medyo warm. So gamit tayo ng sasakyan dahil napakalamig yung lakas ng hangin. Medyo hindi nag-frozen yung bintana natin kasi ito malambot lang siya, oh. Para siyang ice crumble. So maganda yung ganito lang malambot kaysa yung tumigas. Yan. Ito yung loob natin. Talagang kailangan nating linisin muna yung windshield natin. Ayan po, para makita natin yung daan. Tingnan niyo, yellow yung nakikita natin. At dito sa gilid natin, mabuti nga napagitnaan pa itong amin eh. Ayan po, ayan po siya. So pandarin na natin para magkainit naman dito. May heater kasi ito mga kabayan, para andar yung heater nya. Mahirap dito yung sasakyan pag walang heater dahil magpo-frozen mga kabayan at hindi mo makita. Parang hindi niya kaya. Hindi kaya ng motor. Kailangan ko siyang itulak, parang tumigas siya. So hindi kaya ng kuan ito, yung wiper. So kailangan natin siyang linisin.
So ayan, nalinis na natin mga kabayan. Hindi pala kaya ng wiper dahil mabigat siya. Dahil may tubig yung snow at napakakapal. Kaya ginawa ko, nilinis ko na lang. Tinula ko yung snow. Tara mga kabayan, samahan nyo ako. Pupunta muna tayo ng grocery store para makabili po tayo ng kailangan na pabili ni Mrs. Hindi makalis. Na stranded tayo sa harap. Kailangan natin makabuelo. Builuhan natin. Ayan po, alis na tayo. Tambak kasi yung snow mga kabayan. So ito na, putik na po mga kabayan yung daanan natin. Pero nilagyan nila ng yung parang buhangin siya na bilog-bilog para hindi po madulas. Dahil madulas po yan mga kabayan. Medyo malapit na naman yung grocery store dito. Pero doon tayo sa kabila mga kabayan pupunta. Kabilang grocery store. May mga tao pa rin na naglalakad oh. Grabe no? Basta kailangan talaga nila bumili. Kasi yung iba wala namang sasakyan. Parang kabayan to. Halos lahat dito mga kabayan, yung iba walang sasakyan. Kaya nakadepende na lang din dito. Kung bibili ka ng sasakyan, basta kaya mo lang. Hindi naman lahat kasi dito na makabili talaga sila ng sasakyan na cash. Kasi yung iba dito mga kabayan, saktong mabubuhay lang, makakabayad, makakabili ng gusto nila. So ito, tingnan nyo sa left side natin, no? Napakakapal ng snow, tinambak na sa gilid. Ang pangit lang dito pagka kinabukasan kasi magpuprosin na naman. Yung mga putik-putik na snow na yan, titigas yan. Para na naman yung bato. Napansin nyo yung mga putik mga kabayan, di ba? Pag tumigas na siya, ganun siya. Pero ang ice or snow ay iba siya dahil matulis at masakit. Ayan po, balutan yung buong paligid. So, dito tayo sa grocery store na ito kasi medyo malaki ito dito. Medyo kompleto. Ito yung grocery store natin, narabuhan ni Mrs. dati. Pero nasa isang buwan na ata siya dito. Yan o, nagtubig. Pagkatapos ito mga kabayan, madulas. Lalo pag tumigas na naman tong tubig. Ayan, tingnan nyo, tambak dito yung snow. Grabe. Dito na tayo mga kabayan. Baba na tayo. Yan. Medyo malakas yung hangin pa rin. Pero ito nga nasa wala yun eh, naka-cover na to dito sa mga building eh. Ay sa likod natin, yan yung hotel, ayan oh. Na-renovate. Ito po yung daanan natin oh. Putik siya, putik na snow. Sa atin naman putik na lupa. Pero ito nagtubig, ayan po siya nagtubig. Ayan, bukas mga kabayan, pag nag-frozen ito na ay napakadulas. Dahil itong mga tubig na to at snow na to ay titigas pag yung temperature ay aakyat sa minus degrees. So ito po yung Aikiki. Ibig sabihin nila ito Aikiki. Akiki ibig sabihin ay mura daw yung bilihin. Kaya dito ako madalas bumibili. So pasok ko kayo dito sa may machine kung saan ba nagtatanggap nito ang ating mga bote. Ito po yung bote natin. Yan. Ito po yung machine dito. So yan. So ipasok natin isa-isa ito. Ay nagbilang na siya. Ayan, tumakbo na. Ayan. So ito lang. Makan lang. So nakadepende din pala kung ano yung bibili nila dito. So ito mga kan lang dito. Ayan. So tingnan natin kung ilan to lahat. So ilan na din tong kuha namin mga kabayan. Ilang araw lang din namin itong naiipon. Kasi sa construction kasi madalas yung mga kasama ko doon parang tubig na nila sa kanila yung mga energy drink. Ayan. Dapat yan lang. Ayan. Pag nasama yung kamay niya, bawal.
Ayan, hindi siya magre-reading pala mga kabayan. So parang hindi pa tayo kabisado nito eh. Ayan, naka 40 kroner na po tayo. I-times siya sa 9. Ayan. So marami-rami na din yung naipon namin ah. Mga isang linggo lang po naipon namin. Ito daw, tingnan natin. Tinanggap yan sa tubig. Naka 50 kroner tayo. Yan, pagkakuha natin, kuha natin yung resibo. So 50 kroner times yun sa 9. So pwede na din ito pang grocery. Yan. So dito tayo pasok sa grocery store na to. Dahil dyan tayo bibili ng mga kailangan natin. So tara, samahan nyo ako. Dito pasok tayo mga kabayan. Ito na po yung resibo natin, 50 Danish kroner. So ito pang dagdag natin ito kasi mag-grocery tayo. Hindi naman to abutin sa big grocery natin kasi ilang item lang to. Kaya at least makatulong. So dito pagpasok natin, ito may mga prutas dito. Yan, may mga gulay. So napakalawak to dito mga kabayan. Kasi dito nagtrabaho si Mrs. dati, no. Hindi lang niya kinaya dahil minsan itong mga palitan na to, kakarga mo ito mga kabayan, hihilain mo ito. May mga paghila naman sila. Kaso pag babae, so cesarean yung misis ko. Lalo na pag tumagal siya sa trabaho, ay masakit yung tahi niya. Gusto niya sana dito. Yan, minsan ganito, walang masyadong katao-tao. Doon siya sa cashier. Isa nag-a-arrange naman siya dito. So tara, samahan niyo ako. Grocery tayo dito. Titingnan ko kung ano yung pinabili ni Mrs. sa akin. Nilista niya lang sa messenger. Ipapakita ko sa inyo dito yung presyo ng mga bilihin dito sa Greenland para makompare nyo mga kabayan kung mahal ba dito or mas mura ba dyan sa inyo. Ito mga kabayan, nakabili na tayo, napuno yung basket natin para isa na lang, no, hindi na palaging lumalabas gaya nito, masama yung panahon, kailangan kong lumabas para mag-grocery. So ipakita ko sa inyo dito yung mga item kung magkano. Ito po ay 13 Danish kroner. I-times na po natin yan sa 9 kasi yung 1 Danish kroner ay 9 pesos. So tatlong piraso, 13 Danish kroner. Tapos ito naman lemon, 6.81 yung isa. Tapos yung kamatis, 4 Danish kroner. Yung orange na yan, 2.75 Danish kroner. Ayan. Ang apple ganun din po, peras, yung isang piraso ay 2.75 Danish kroner yung isa. Tapos ito din ganun din po. Itong sibuyas na to, ayan po, mayroong red, tsaka mayroon din itong white. So 19 Danish kroner, isang kilo na po to. Tapos itong patatas, ayan, 36 Danish kroner, 2 kilo siya. Ito sa atin parang century tuna. Ito mga kabayan, ito po siya, tuna oil po siya, 10 Danish kroner. Tapos 12 Danish kroner naman ito po, ayan, mackerel to siya. Ay, may timpla na din ito, parang sardinas lang din sa atin. Itlog, so 32 Danish kroner po, 15 piraso, 15 Danish kroner po yung 1.5 liters. Ang giniling na to ay 34.98 Danish kroner, 420 grams. Ito po yung buong manok mga kabano, 48.98 Danish kroner, yung isang kilo. Ayan. So mayroon naman sila ditong gulay. Ito po, kaso mga frozen lang yan. Yung mga mix dito, patatas. Ayan. So ito may gulay sila dito. Ayan. So ito yung sitaw. Ayan, may sitaw sila dito, 400 grams. Nasa 20 Danish kroner po siya. Ito may mix naman dito na carrots. Ayan. So 19. Ito po yung frozen chicken nila. Ayan, 1,300 grams or 1.3 kilogram. Ito po sa 44 or 45 Danish kroner siya. Naman yung oil, bumili ako nito kanina. Ito po siya, 31.55 Danish kroner sa 1 liter of jasmine rice. So nasa 25 Danish kroner yung isang kilo ng jasmine rice. Sa Masbate ganun din, halos magkapareho lang sila. 29 Danish kroner isang kilo po na harina yan. Sa 18 Danish kroner po yung ganitong klaseng beef mga kabayan. Tapos yung asukal nila, yan po, isang kilo mga kabayan, nasa 17 Danish kroner. Nescafe nila, yan, 250 kilogram, 250 gram, mega pack na, yan po. So 92 Danish kroner, medyo may kamahalan lang. Tapos ito naman 66 siya. Itong ganito na gold. So ilang kwanto, 100 grams lang ito mga banos. Bayad na tayo guys. So ngayon mga bayan, magbabayad na tayo. Yan. So medyo kukunti lang yung nag-grocery dito dahil nga masama yung panahon at maulan. At ito po yung kanina, ito yung resibo natin, papalit natin ito din.
magdadagdag na lang tayo. I have 50. Oh, yan. So, okay na. Yan, dalawang plastic yung nabili natin mga bayan. So, okay, palabas na tayo. So, yung binayaran ko makapita sa 600 Danish kroner mahigit. Kung i-times yun sa 9, siguro nasa 6,000 din siguro mga bayan. 6 times 9. So 600 times 9. So nasa 6,000 din mga kapatid, 6,000. So yan, labas na po tayo doon po sa sasakyan. Ay, medyo dumilim na siya mga kapatid, no? So kuhaan pa lang oras ata dito, alas 4. Wala na, madilim na siya. So napakadulas at medyo malakas-lakas pa rin yung hangin. Yan, dandaan lang tayo kasi delikado. Yan yung daanan natin, yung putik na yelo. Yan. Grabe eh. Ang lakas ng hangin. Natin to. Yan. Lagyan natin dito sa likod. Uy. Medyo mabigat. Yan. Okay. O yan, pwesto na yan. Okay, pauwi na tayo mga kabayan. Nakabili na tayo ng grocery. Sa likod natin, tingnan nyo, tambak masyado yung snow dito. Grabe. So wala pa mga kabayan, no? Sagsagan pa lang ng kuwan ngayon. Wala pa tayo sa kalahati. Kasi yung winter dito, yung snow hanggang Abril pa. So yung kuwan talaga ito, January, February yung grabing snow. So yun, tingnan nyo naman yung bahay na yan, no? Mabuti na sa itaas siya. So tara, punta na tayo kasi magluluto ko si misis. Inaantay niya itong harina dahil magbibig siya ng tinapay. Nabundok yung snow. Diyan na lang nila tinulak kasi hindi na kinakaya ng sasakyan. Yung bina-priority lang kasi dito ng mga tagalinis, yung main road lang talaga mga kabayan, no? Tsaka yung street. Pero pagka ganito, yung personal mo na yun, ikaw na magpapala. Ito, gaya nito, halos wala nang madaanan yung tao na yun, oh. Diyan yung shortcut kasi papunta dun sa kabila. So, tingnan nyo, oh. Makakita kayo dito ng mga tag 10 meters mga kabayan, katagalan. Mabuti nga nitong taon na to, hindi pa siya gaano kalakas yung mga snow. Huli na nag-snow dito. Matagal nag-snow. Yan, ganito na, tambak na sa gilid yung snow. Oh. Yan, tingnan nyo yung gilid, oh. Yan na lang nila tinutulak yung snow. Nagbilog-bilog na sa mga kabayan, lalo na pagka mag-frozen na naman yan, titigas na naman. Pagka lalamig siya, tumitigas kasi yung mga snow na yan. Lalo na nagtubig, na napakahirap. Lalo na itong daanan, pag hindi siya na-maintain, parang rough road na din siya mga kabayan. Tatalon-talon yung sasakyan mo. Alas 4, ganito na, oh. Umilaw na yung mga poste dahil madilim na.
hindi lang pansin sa camera natin. Naka night mode tayo. Ayan. So, hindi lang naman kalayuan mga kabayan yung kuha natin. Pero, yun o, yung babae o. Paika-ika siya dahil sa lakas ng hangin. Pag mahampas ka kasi ng hangin na yung mga kabayan, tapon ka talaga. Pero sila dito, wala lang. May iba pa nga dito, wala, hindi nakabunit. Ano, nakasimpleng kuhan lang. Jogger. Sanay na eh, dito na sila pinanganak eh. Iba, wala pang gloves. Dito na kasi sila lumaki at parang normal na lang sa kanila. So itong daanan natin, yung mga itim-itim na yan, yung parang buhangin yan nilalagay nila para yung snow hindi dudulas yung mga gulong saka yung mga naglalakad. Ayan. So dito na tayo, parking lang natin. Ayun, so nandito na tayo sa bahay. Ito na naman yung mahirap dito, yung pag-akyat. Ito po, dala natin. Tapos yan, marami ka pa nag-store dito mga kabayan. Yan, ganito po yung madadaanan natin. Yung snow, yan po siya. Bali, nagtubig siya. At napakadulas nito. Dahil nga, nagtubig. Tapos yung ilalim niya ay yellow. So ito po yung bahay namin, aakyatin pa. Kaya ito yung mahirap kapag marami kang dala mga kabayan, no? Na mabigat. Yung mga gamit, mga aparador, iakyat mo. Napakahirap dito sa area namin. Pero okay lang, nakakasurvive pa rin. Ang importante, marunong tayo makontento kung ano meron. Ito po yung Nox City sa oras ng alas 4. So yan po yung sasakyan natin. Ngayon akyat tayo dito. So medyo makikabigatan yung dala natin, dalawang plastic. Pero ayan, carry lang yan mga kabayan kasi sanay naman tayo sa mga buhatan. Simula pa nung bata pa. So medyo parang uulan siya. Tingnan nyo yung langit oh. Napakadilim, napakakapal. Parang bubuhos na naman yung snow. Yan dito, nagtunawan niya yung snow dito. So yan, paika-ika tayo. Ganito pagka vlogger tayo, no? Lahat na lang ng mga nangyayari i-record natin. Okay lang yan basta yung content natin ay nakakatulong naman sa mga tao, nakakapagbigay ng impormasyon at interested sila. Isa sa pinakamahirap dito, ito yung pinaka-itaas na sa amin. Yan. Oh, talagang hihingalin ka dito. Kahit wala kang dala. Lalo na ito, may dala tayo. So ito yung snow dito sa amin, oh. Bago na naman to. Napala na natin yung nakaraan. Ito na yung end. Wala kasing kalsada dito sa amin. Walang tulay dito mga kabayan. Oh, hagdan. Kaya ganito pag wala kang susi dito, tigas ka dito sa labas. Kaya mabuti may dala tayong susi. Yan po. Kailangan natin isarado to para hindi gagapang tong snow. Gumagapang kasi yung snow. Ayan po. So ito na po, nandito na tayo. Ayan. Grabe mo kabayan, nakakapagod din mag-grocery. Kailangan kasi yung bumili dahil naubos yung stock namin. So timing pa na masama yung panahon. Malakas yung hangin, no? Isarado natin to kasi para hindi papasok yung snow. Biglang magbukas ka yan, papasok ng snow, mahirap. Tara, ito na po. Dito sila. Hello? Nagkalat na naman yung dalawa. Please. Ano yung nangyari, oh? Yung mukha niya, oh. Malinis pa yung kanina, oh. Grabe nang dumi sa mga kuha niya. Drawing. Huwag na mabigat yan. Hindi mo yan kaya. Cham. Huwag na. Ako na. Baka makakuha ka. Mabigat yan. Kaya na. Luluto ka na, ma? May hotcake na. May hotcake na. Ayan. Luto na. Ayan. Ako sa mami lang, kay bukat ni. Ayan, sa wakas mga kabayan, nakarating din tayo dito ng safe sa bahay. So ako magbibihis na naman, tatanggalin na naman natin itong napakaraming suot. Ganito sa Greenland talaga, no? Hindi kaya sa Pilipinas na yung suot mo, ganun pa rin. Hindi mo natatanggalin kung sa loob ka na ng bahay. Pwede kang lumabas kahit nakasachinelas lang. Yan, dito sa bahay mga kabayan, nagluto si Mrs. pala ng hot cake. Grabe, napakakapal. Laki. Masarap to. Yan o. Kain po tayo mga bayan. Ito, sakto. Gutom na gutom ako. Lagyan agad ng margarine. Para sa'yo, gagawin ko. Kain po tayo. Kape na lang kulang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.
huwag nyo naman po kalimutan subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat. God bless you all po.